Tanungin nga natin si Dean Chris Berce. Siya ang dekano ng UP College of Public Administration and Governance sa Diliman. Siya ho ang dekano ng NCPAG sa UP Diliman. Dean, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Cesar, and sa lahat ng mga nakikinig. Bakit ho ba nangyayari ito? Ayokong itanong sa konteksto ng pagtatanong ng isang pangulo, kung hindi sa konteksto ng isang estudyante at observer ng Philippine society and this movement, no? Bakit nangyayari ito? In particular, ang tanong ko, Dean, sapagkat kayo ay Dean ng National College of Public Administration, napakaraming local officials, napakaraming national officials na nag-aral sa inyo. Hindi lang sa master's degree, hindi lang diploma, hindi lang PhD, pati ang yung mga executive education programs, hindi ho ba? At nakapag-attend ng mga seminars, orientations, workshops sa INCIPAG. In particular and more particularly, ang tanong ko, ano ba ang itinuro ng NCPAG na hindi natutunan ng mga taga-gobyerno? May kulang pa ba sa itinuturo ng UP NCPAG? Dean? Well, unang-una siguro, yung usapin, no? At hindi lang NCPAG ang nagsusulong nito, no? Pati na rin sa labas ng academic society, civil society groups, yung usapin ng transparency, no? I think alam naman natin ang corruption ay nangyayari dahil hindi lantad kung ano nga ba ang mga kaganapan, no, sa loob ng isang, let's say for example, government transaction. And kaya padalas marami sa atin, hindi lang sa NCPAG, ang nananawagan ng transparency, no, sa lahat ng transaksyon ng gobyerno, lalo na yung may kinalaman sa usapin ng pondo ng bayan, no? So that's one. At andyan na dati, inumpisahan na halimbawa yung open data, open government, open sharing, no, para hindi lamang para yung mga ganitong usapin ay may iwasan sa umpisa pa lang, di ba? Yun nga lang, hindi ito nangyayari, no? At for different reasons, no? That's one, I would say. That's very basic, and kasi kapag ang corruption kasi ay nangyayari because there's a level of discretionary power being granted dun sa certain sectors in the government, and what makes it possible, or massive corruption possible, is when this discretionary power is being exercised in the dark, no? At walang nakakaalam kung ano nangyayari. So siguro yon, I would say yung pinaka-importanting aspeto, yung usapin, no? Usapin ng transparency. Yung transparency ay isa sa mga best practices, hindi lang sa mga progresibong lungsod, bayan, lalawigan, at hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Pero yun nga ho ang tanong ko. Alam naman ho nila. Pero let me maglagay ako ng punto. Bakit ba nangyayari ito? Binanggit ho ninyo yung transparency at dapat mabawasan ang diskresyon ng mga taga-gobyerno sa pagdidesisyon. Palagay ko hindi nagkulang ang batas din. Halimbawa, sa Procurement Law 9184 at sa bagong Procurement Law, no? Yung procurement, yung bidding ay non-discretionary din. Halimbawa ho, ang magbibid ng flood control project, maliwanag kung ano ang legal documents, kung ano ang technical documents, at kung ano ang financial documents. Sa opening ng bids, maliwanag sa batas ng procurement na non-discretionary, yun ho ang salita presence or absence, non-discretionary. Mayroon bang building permit? Kapag walang building permit sa legal documents pa lamang, disqualified na. Di ba ho? Yung interlocking directorship, yung isang napakaraming mga reglamento, pero I think we're more than that, Dean,
alam naman Yes. hindi na ito transparency. Kasi at hindi na rin ito discretionary sapagkat maliwanag na nasa batas na dapat transparent. In fact, sa procurement, dapat may kinatawan ng Commission on Audit Observer. At dapat mayroon ding kinatawan ng non-governmental organizations as an observer. Pero hindi sinusunod eh. I mean, alam yata ng mga Pilipino na okay na tayo sa batas. Iniisip ko nga, ano pa ba ang hindi na ituturo ng UP-NCPAG at ng mga College of Public Administrations ng Lasal Ateneo, ng UST, ng Adamson, ng State Colleges and Universities. Nasa pagtuturo ho ba ito o nasa kultura na natin? Sabi ni James Fallows, we are a damaged culture. Sabi ni Renato Constantino, yung senior, this is a continuing past. Bakit tayo naririto ulit din sa punto ng isang edukador at nagtuturo sa mga public officials? Maliban sa transparency at non-discretionary, ano pa ang kulang? Balikan ko yung sinabi mo, no, yung role ng culture. May mga pag-aaral kasi noong 1975 pa ito na tiningnan, no, na lumalabas na ang corruption, no, nangyayari kasi sa realm ng kumbaga kung ano ba yung ideal, ano ba yung acceptable at ano yung illegal, no? And dati yung mga maliliit na bagay na mga may kinalaman sa kulturahan natin, halimbawa yung mga paglagay-lagay, ganyan. Sabi ng mga pag-aaral nila, may mga dating Dr. Carino, etc., no? Lumalabas na ito ay to some extent, no? Illegal, pero within the realm of cultural acceptability. Ganun din yung nangyari dito ngayon sa atin, nagkakaroon ng sabuatan to the point na nagiging acceptable na ang something that is illegal, no? And ang nakakabahala nga, 'di ba, naririnig natin, no, sa bukang bibig ng ilang mga politicians na parang gano'n na yung kalakaran, no? Na kapag hindi ka kasama, ikaw ay titingnan na parang outsider or kumaga panira ng sistema, no? Kasi nga hindi ka sumasabay o hindi ka nakikiayon doon sa kalakaran. So yun yung tama kayo. Yes, marami kompleto tayo sa batas, etc., no? Lalo na yung bagong procurement law. Kaya lang yun nga, nagkakaroon ng massive na I would say collusion, no, hindi lamang sa loob kundi pati na lalo na pati sa labas. Usually kasi yung mga corruption, you would study sa mga dating pag-aaral, ang tinitingnan lang, okay, internal corruption ba ito or external corruption? Pero ngayon nakikita natin na it cuts both ways, no? Hindi lang siya simpleng corruption sa loob or corruption sa labas, o basically na nanggagaling sa external actors yung initiative. Lumalabas dito sa mga investigation na meron, no, may yung aktibo ang pareho and ang parehong aktor sa loob at labas ng gobyerno at ito ay willfully, no, nangyayari to primarily yun nga extract as much as possible resources from the government. Din sa kurso ng mga pagtuturo ninyo sa mga estudyante sa National College of Public Administration and Governance sa UP Diliman, in the course of your executive education programs, no? Na maraming mga mambabatas, local officials, national government officials ang kumukuha. In fact, nagiging badge of honor yun eh. Hindi, galing ako ng NCPAG eh. Ako isang batang mambabatas. Hindi, kumuha ako ng INSIPAG sapagkat gusto kong matuto. May bahagi ba ng mga pagtuturo, whether it's an executive education program or diploma program or a master's degree or PhD or a baccalaureate degree, may focus ba kayo sa certainty of punishment? Sapagkat baka yun ang lingwahe na dapat matutunan ng mga nag-aaral Yes. from local to national and private sector dyan ho sa NCPAG. Certainty of punishment. Kapag ka nagkamali ka, aabutin ng 3
o 6 na buwan o 1 taon, makukulong ka, may pananagutan ka. Mayroon bang focus? Mayroon bang diin ang pagtuturo ho ninyo sa kalagahan ng certainty of punishment sa mga nagkakasala sa public administration? Opo, kasama yan kasi isa yan sa mga basic principles ng good governance, 'di ba? Yung predictability, no? At palagi nating dinidiin yan sa lahat ng kurso. Sa academic programs o di kaya kahit dun sa mga executive training programs natin with local governments and national government actors na rin, no? And minsan nga, kung may kwento ko lang, no, nagsalita ako sa isang event na inorganize ng DILG training para sa mga newly elected officials. Ang pinag-usapan, ethics in public service. Yun nga ang sinasabi nila. Nagbigay ako ng mga example, di ba? May mga cases tayo ng mga napupuruhan talaga, no? Kung titingnan natin, na mga cases of corruption. At ang sabi nga ng mga ibang mga local officials, sir, ano naman ang magagawa namin? Kasi madalas daw ang nangyayari, yun nga, kapag hindi sila kumbaga, halimbawa, naninindigan sila pa yung napapalabas na masama, no, ng sistema. And sabi nila, may mga forces din, halimbawa at the national level, na hindi nila kayang hindi nila kaya or pag tinanggihan nila sila yung napapahamak. So yes, tama kayo. May mga cases na napupuruhan, may level of implementation ng mga batas natin, pero sadly wala pa kasi tayong yung mga high level cases talaga na talagang tinuluyan, no, with severe punishment. We've had several cases now of supposed alleged corruption, and then medyo soft yung naging kaparusahan, no, sa mga tao na na-involve. So yeah, that's a big part, no? That's a big part kung may emphasize yung predictability, no, na ang isang pagkakamali, kahit gaano kaliit o gaano kalaki, no, ay may karampatang kaparusahan. In fact, sa ibang bansa, yun basically that's the determinant, no. Kailangan magkakasabay kasi lahat yan, yung element ng transparency, yung element ng predictability, and ultimately, of course, nakalink siya dun sa accountability ng mga officials. Ang tinitingnan ko na kakambal ng certainty of punishment para maniwala ang taong bayan na mayroong certainty of punishment ay leadership by example, hindi ho ba? Halimbawa, ang mayor, ang gobernador, o ang pangulo, kapag ka, in this case, halimbawa, binanggit na ang iyong lalawigan ay mayroon din palang mga Diskaya projects, hindi ho ba? Kinikredit natin ang pangulo sa paglantad ng listahan ng mga flood control projects. Whoever advised the president, it was a genius move, no, na ilabas ang listahan ng flood control projects. Pero at the same time, kapag ka mayroong isang Chavit Singson na nagsasalita na hindi, yung Diskaya projects mayroon din sa Ilocos Norte, hindi ba itinuturo ng INSIPAG, UP Diliman, na kapag may ganyang akusasyon, within 24 hours, sinasagot din na frontally, diretso, iimbestiga, kung hindi man naimbestigahan pa, at mayroon kaagad maliwanag na direksyon, hindi ba? Parang sa lungsod yan kapag ka sa lungsod o sa gobernador at sa pangulo, kapag ka may ganyang mga sensitibong material na magpapatunay kung ang leader ay seryoso at nagli-lead ng by example, hindi ka lang nagsasalitang ikaw ay galit, kundi ikaw ay may executive decision na sinasabing pinaiimbestigahan ko, tinatawag ko, pinafire ko na pending investigation, hindi ho ba? Of course, the ideal word is that dapat alam na ng leader ng mayor, ng gobernador, kung ano nangyayari sa kanyang lungsod, sa kanyang lalawigan, sa kanyang bansa, lalo na sa kanyang lalawigan, hindi ba? In other words, certainty of punishment ay para maniwala ang tao na may ganyan,
is a leadership by example. Mayroon bang diin ang INSIPAG sa pagtuturo sa mga mambabatas, sa mga local officials, national officials, kung gaano ka-importante ang leadership by example in public governance, in administration? Yes, certainly po. Although lilinawin ko lang, Cesar, na hindi lahat ng mga officials ay dumadaan sa amin. Ano? Pero yes, definitely isa yan talaga sa mga tinututukan na at tina-highlight natin. No? In fact, we have one course specific to that, no? Yung public leadership in the both at the undergraduate, no? Kahit yung mga estudyante natin sa undergraduate level and even at the graduate level. Yun nga malalim kasi yung kung titingnan natin yung political development or history natin, no? Malaki yung role ng political culture, no? Because historically may yung mga political positions, yung public positions, no, sa atin ay iba yung pagtingin, no? Hindi siya yung pagtinitingnan talaga sa public service. Mayroong level of understanding na kaya ka tumatakbo para in a way para kikita ka din, no? Or para mabawi mo kung ano man yung puhunan na ginamit mo sa kampanya. Kaya 'di ba, buhos yan during campaign with the expectation that you get something in return. Eventually, may ROI ka eh. Doon nagkaka-problema kasi you cannot lead by example pag ang iyong motivation ay yun nga, ma-recoup mo yung nagastos, no? So hindi mo makikita, hindi yun agad nasasalang. At dito na nga yun papasok na siguro sa mga ganitong usapin mas mahalaga na ang tututok talaga at malaki magiging role ng society, ng mga tao mismo para i-pressure, no, yung ating mga political actors, yung ating gobyerno sa local at national na aksyonan kapag meron silang nakitang isang bagay na medyo kaduda-duda, no? At ngayon dito tayo uli babalik dun sa availability ng information, accessibility ng information. Kapag ito ay nakikita ng mga tao, mas madali nila. Marami tayong willing citizens, especially the younger generation, na who have the capability as well as who have the heart also, no, to really look into governance issues, to look into data, at may parating ito, no, sa mga tao, sa taong gobyerno kung meron man. Pero yun nga, hindi tayo pwedeng umasa lang na ito ay magkakaroon ng leadership by example kasi ayun nga, saklaw ito ng mas malawak na usapin ng ating political culture. At ang syempre ang masaklap lang is that yung mga political leaders naman natin ay nandyan, no? Primarily they're part of that historical evolution kung paano ba nabuo yung ating mga public positions, no? Nung time ng mga Hapon, mga Espanyol nga, ano yan diba, to get a position in the government, no, to some extent you have to buy those positions, no? At yung ganung konsepto na binibili ang political position ay ang public position, tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. And hanggat nandyan yan, mahirap talagang mag-lead by example. Kaya kailangan may mga leaders tayo, local leaders especially, and even national leaders na who lead by example, no? Meron tayong mga ganong good cases, maraming documentation sa Galing Pook Awards at iba pang award system recognizing yung mga outstanding leaders. Pero at the same time, yun nga, marami pa ding hindi ganon yung level of understanding of public service. Kaya malaki yung magiging role ng taong bayan sa pagtingin at pagsubaybay at pagsita at pakikialam, no, doon sa proseso ng pamamahala sa atin. Dean, maraming salamat ho sa oras na pinagkalubho ninyo sa ating palatuntunan sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din. Maraming salamat. Siya ho ay si Dean Chris Berce, ang dekano ng UP na National College of Public Administration and Governance.